Tulfo. Although nag-apologize na si Congressman Tulfo, may gagawin pa bang action ng LTO? Hinintay nyo namin yung ticket, hindi umabot sa amin. Tapos babayaran nyo kung hindi naman nila i-contest, babayaran na po yung fine, yung imposable penalty parang ito. So penalty lang sir yung ano niya, yung kanya magiging? Opo, kasi wala naman siyang, normally pag may papasok na reckless, diba, pag sinasagasaan yung enforcer, hindi naman pumasok lang siya. Nung hinuli siya, nagpahuli naman po siya. So how much yung penalty sir? I think 5,000. Pero sir, yung ganitong sir, na parang hindi natatakot yung even yung mga influential figures na pumasok nga doon. So anong gagawin natin para at least na talagang maghigpit? Sarami na dumadaan ng EDSA. So, bilang naman natin. No, I think kung natatakot, kung they really avoid it, kung talaga hindi natatakot, siguro mas marami pang incidents. No? It's just that, I don't know the reason why, baka nagmamadali o no? Pero, nahuhuli na alam naman nila mahuhuli sila. Diba? Hindi lang naman ito nangyari first time. So, we hope it continues to be a deterrent. But we will continue to dialogue kung ang penalty masyadong maliit, baka taasan yung penalty noon. That's part of the review, yung penalty ng kasi 5,000 kaya agad nila, hindi pa pwede ba taasan? Bayaran na parang I guess that's part of the review, no? At ang importante dyan, kung nahuli kasi yung driver, may demerit yan. Pag rumami na yung demerit points na 40 demerit points, suspension or revocation ng license na yan. So, more than the 5 to 5,000, kung paulit-ulit na gagawin yan, maulit-ulit siya mahuli, darating ang araw, revoke na yung lisensya. So, ilang yun bago ma-revoke yung lisensya niya? Pero kung yun lang ang kanyang, ilang penalty points yun? 2 to 3 penalty points yun eh. So, ika nga, makasampo ka lang, more or less, no? 10 to 12, bordering suspension revocation ka eh. So, hindi naman para araw-araw na gawin yan. Diba? So, yan rin ang isang deterrent, yung demerit points sa ating mga driver. Sir, punta kayo sa Marilac, parang tinitrace na pala yung mga involved, tapos possible bigyan nyo ng show cause order. Oh, as early as yesterday, talagang tinutugis natin yung mga organized. Hindi lang yung nasugatan, nasidente, yung nag-organize ng event na yun. They have to, at the very least, they have to go back to training. Kasi ba't yung mag-organize na ng klase, alam nyo naman bawal eh. Diba, tingin nyo, di kayo mahuli, nilalagay nyo pa sa Facebook. The more we will run after you, wherever you are, kahit sa Tagum. Diba? So, pwede ba natin Oh, no, process and show cause, but in the meantime, pwede na preventive suspension of the certificate. They cannot use the vehicle. Or we can impound the vehicle altogether. So, kasi every weekend nila ginagawa yun. Pwede bang tauhan natin sa LTO for yung lugar na yun? Physical presence, yun din ang aming coordination with the HPG. Physical presence para mag-deter. But that's more of curative eh. Pero hindi pa na-identify sir yung organizer ng event? Hindi pa. Sabi niyo sir, possible na may criminal to. So anong possible cases na ipa-file natin? Kasi kung yung action mo caused the death of someone, it can from reckless, imprudence, resulting to death. Hindi ko lang alam yung it will boil down to the elements. Ano ang ginawa niya talaga. But yeah, it result to reckless imprudence resulting to homicide. Sir, anong specific location ng pinangyari? Is it Manukan or Devil's Corner? Naku, hindi ko alam kung tapos ng mga corner na yun. Pero pala gano'n, Manukan o Devil's Corner. Papacheck ko yan ha. Anyway, sir. Hindi ako familiar. Hindi ako familiar sa road. Anyway, sir, for soundbite purposes lang, anong reminder mo sa mga nagmumotorsiklo after nung incident po na yun sa Marilac? Huwag nila ulitin. We are the HPG at saka LTO magsasadi bursa po yan para matigil na to once and for all itong mga exhibitionists na to. You are a bad model to the general public. Baka sabihin nila, ay okay lang pala gawin yan. Sir, sabi ng ilang netizen, paano nakakuha ng driver's license yung mga ganyang klase ng rider? Alam mo naman, pag kumuha ng driver's license, lahat sila matitino, di ba? Pero definitely, pahigpitan natin. In fact, one of the changes we will do, yung practical driving exam. Kasi ngayon dati, pag nag-theoretical ka na, pag nag-practical ka, at nasa bante lang, ginagawa na. Right now, in fact, we're now going through the motions of putting this thing up.
magkakaroon na ng sariling practical driving examination course sa bawat area in the Philippines. So bago ka makakuha ng lisensya, you should not only pass the theoretical but also the actual practical. Nagdadaan ka talaga sa driving course. Tapos meron instructor doon to validate kung yung natuto mo sa driving school ay tama. So, yun ang gagawin natin para talagang yung requirement ng batas ay magawa na mabuti. Pero sa ngayon po, practical lang. Theoretical lang. Meron theoretical, meron rin practical. Ang problema, it's not the course eh. Hindi natin na-check those to. In some places, ang balita ko, atras-abante lang. Diba? Baka atras-abante ka lang, may lisensya ka na. Hindi na po pwede yan. Sir, apparently ngayon lang natin nalaman, pero matagal nang nangyayari itong ganitong mga, mga Alam nyo, exhibition nila. oo, eye-opener rin po sa akin. No? I'm not familiar to mga every weekend to pala ginagawa to. No? So that's why we are instructing all district officers. Wala naman kasi report. No? Kayo dapat yung mga district officers namin ang naka-tune in sa ground. Then you report it up to us. No? Kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo niyan. Eh kung every weekend pala may ganyan, hindi mo alam, sa area mo, operations, there's something wrong with your So may management. warning sa mga district officers, sir? Opo. One strike policy na po tayo henceforth. Kasi puro reactive na lang tayo. Yes, sir. Kung na-report lang sa social media, doon tayo Immediate gagalaw. reaction, sir. Diba? We should prevent this from happening again. Kailan pa, the next victim comes along, doon tayo re-react. Kung ganun, sir, may insurance ba yun? Isa yan, tignan natin, hindi ko rin alam. We will check that also, no? Kung sagot ng insurance yun, yung third party liability again. Sana. Pagka po by weekend may mga rider doon na nag-gather, ano pong gagawin? Kuhuliin ba sila? Paalisin sila? Gathering is no problem, diba? Driving as a group, no problem yan, diba? Pero hindi na driving as a group too. Diba? Yung Superman effect, ano pa? Superman. Hindi pa pwede yan. We will not tolerate exhibition or car racing or motor racing, no? In public roads, no? In private properties, limited the control ng LTO dyan. No? Pero in public roads, meron tayong guidelines po dyan. Alam nila yan. Sir, may mga nakabantay na doon na LTO personnel. Pinapuntahan na po natin dyan. Meron na umiikot-ikot dyan. Pero hindi lang pero isa-specify ko, ano yung devil's Manukan or Devil's Corner. I will specify that. Sir, yung dun po sa incident sa Kalupit po, yung involving yung modern jeepney, may extend din ba doon yung insurance po na minention yung notary? We're checking on that already. Lahat ng aksidente, basta aksidente, usapan namin ng HPG, i-forward sa LTO. Kasi basta may aksidente, showcase namin lahat yan. Then we will look also at the insurance kung covered yan ang mga third party. No? Kasi LTO third party ang namin cover, hindi pasero. I think dun sa Kalumpit, mas pasero ang namin Pasero. cover. Diba? So that will not fall under LTFRB, Passenger Accident Insurance Program. Thank you po. Thank you, sir. We thank you.